Naku po, laglaga na, BBM. Walang kawala sa matinding pasabog ng dilawan. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Sabi ni Laila de Lima, Ayan. kung palpak ang proyekto, dapat may managot. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles, mga katunay. Pakibisita po at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang hatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Okay. We welcome any serious investigation into flood control projects dahil dyan talaga bumabawa ng kickback at lumulubog ang pondo. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Sapul na sapul si BBM, di ba? Hindi na pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Aba, hindi pwedeng mahiya lang kayo ang ending kasi ibig sabihin, nagsalita si ano ng ano lang, di ba? Mahiya naman kayo. So, ibig sabihin ni Dilima, hindi pa pwedeng ganyan lang ang sasabihin mo. Kailangan aksyonan mo. Aba, si Dilim, so. Pagkatapos kang palayain. Ginaganyan mo na si ropa mo. Palpak ang proyekto at nalulusaw ang pondo, may dapat managot. Accountability is measured in prosecutions, not press releases. Okay, kung papansinin niyo po, yung tono po nila, wala na po sa anti-Duterte. Nananawagan sila na accountability, pero hindi na po nakadirekta na impeach si BP Sara. Di ba? Nakita nyo? Bago na sila. Natututo, magagaling din yung mga dilawan. Ako naman, matagal ko na nahahalata yan eh. Alam niyo, sa totoo lang yung impeachment kay VP Sara, kung magtagumpayan, no, parang siyempre tayo may mga ano tayo, parang nakikiramdam tayo eh. Kung magtagumpay ang impeachment ni VP Sara, halimbawa, matanggal na sa pwesto, hindi na vice president. Siyempre, kapag na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon si VP Sara. Di ba? So, mission accomplished one na yun. Kaya nga sinasabi ko dati, sa tingin ba ng administrasyon o sa tingin ba ni PBBM na makakawala siya sa mata ng mga dilawan? Di ba? Malabo yan. Hindi tatapusin ng mga dilawan yan. Kasi gusto nila, kumbaga para sa akin, gusto nila makabalik sa kapangyarihan eh. Gusto nila mangibabaw ulit, gaya ng dati. So, paano sila mangingibabaw ulit kung nandiyadyaan yung mga tinik sa lalamunan nila, di ba? Parang gano'n pasensya na. Pero kasi hindi lang naman ako nag-iisip nung gano'n eh. Pati yung ibang tao, gano'n din yung nahahalata nila sa nangyayari. Kaya nga, para sa akin, hindi sila yung tunay na kakampi na nakita ni PBBM. Hindi yung mga dilawan. Ang tunay na kakampi talagang nakita ni PBBM talaga ang mga Duterte. Kasi lahat ng pabor is binigay sa mga Marcos. Binigay ng mga Duterte sa Marcos ang lahat ng pabor. Ngayon, kumbaga, ang nakikinabang ngayon sa lahat ng mga pabor, ganyan. Siyempre, ito mga dilawan namang to. Diba? Sila naman ang ngayon? Bida-bida ngayon. So, yung mga Duterte ngayon na lumabas na kontrabida sa kabila ng pagtulong na ginawa nila. Kaya ako, isipin ko, malabo eh. Malabo yan. Dilawan, tapos si Marcos magkakasundo. Kaya kasi sinasabi ko dati, hindi kaya baka mamaya inuulan lang si BP Sarang matanggal, tapos si PBBM naman sa susunod. Diba? Accountability ng ni Marcos. Direkta na po yan. Si Marcos na po ang tinitira nila dyan. Dahil sinasabi nila, hindi po pwede na mahiya naman kayo. Hindi po pwede na walang makukulong. Hindi po pwedeng walang makakasuhan at walang makukulong. Yan yung hinihingi nilang accountability. Dati hindi pwedeng walang makakasuhan, hindi pwedeng walang makukulong. So ang ibig sabihin nila dyan sa sa linya ng administrasyon yan. Diba? Hindi naman pwedeng kay BP Sara pa rin yan. Malayo na kay BP Sara yung usapin nila. Dati po,
Yan yung hinahanap natin sa kanila di ba? Yan yung hinahanap natin sa mga dilawan. Unang sinabi yan nung Kiko Aquino D. Yung medyo may something nung nagwawala siya, di ba? Sabi niya, dapat managot yung mga Duterte, dapat managot yung mga Marcos. Dalawa na ngayon ang pinapanagot nila. Bakit po may ship yung mga dilawan, pati yung press? Bakit po nananawagan na sila ng accountability, no? Yung press at saka yung mga dilawan, kakamping, etc. Yung mga magkakakampi, bakit po sila biglang nananawagan na accountability? Hindi lang ni BP Sara, hindi lang ni Tatay Digong, pero accountability na ng gobyerno ni Marcos. O una, congratulations sa mga loyalista at sa mga kay BBM. Kasi namili kayo ng ka-team nyo. Ayan na yung ka-team nyo. Kayo natitirahin. Diba? Yun nga yung sinasabi ko Namili sila ng katim nila. Mas binigyan nila ng pabor yung dati nilang kalaban. Yung dating nagpahirap sa kanila, yung binigyan nila ng pabor. Samantalang yung mga tao na naging kakampi nila, no? Since day one is binaliwala. Di ba? Kaya para sa akin, totoo yung kasabihan. Pagdating ng araw, nasa huli ang pagsisisi. Alam nyo, napakaganda niyan kung ang samahan ng Duterte at Marcos ay pinagpatuloy. Wala sanang problema. Siyempre, kaya nagka-problema, may mga lumabas na issue, may mga lumabas na tao, may mga lumabas na alitap-tap na bumubulong-bulong sa gilid-gilid kaya lalo lumala ang problema. At eto pa, nadagdagan pa nito mga dilawan. Di ba? Kasi kung ikaw, yan ang naging pahirap sa pamilya mo, bakit bibigyan ko kayo ng magandang pabor? Kami ba binigyan nyo ng pabor? Nung kailangan namin ng tulong, lalong-lalo na syempre hindi pa napapalibing si Apo Lakay. Doon pa lang malaking pambabastos na yung ginawa nila noon. Pero bakit? Bakit sila nabigyan ng pabor ngayon? 'Di ba? Kaya kasi Senator Amy, ay hindi ko rin masisi kung bakit siguro naiisip ni Senator Amy pagkatapos ng ginawa sa atin, ganyan na lang. 'Di ba? Kasi hindi biro-biro 'yung nangyari sa kanila. Halos palayasin na sila sa bansa natin. Halos hindi sila pabalikin. Kung hanggang ngayon, dilawan pa rin na nanunungkulan, hanggang ngayon, ang mga Marcos wala pa rin dito. Diba? Kumbaga, hindi pa rin sila makakaporma. Oh. Tuwan-tuwa kayo dahil kakampi yung mga dilawan, di ba? Yan ang ultimate mangga. Yung mga dilawan na yan. So naman, nung election ba ng 2022, may nagawa ba ang mga dilawan? Wala naman. Kinalaban pa nga si PBBM, di ba? Tsaka si VP Sara. Oh. Okay. Bakit po sila umaasta na ganito? Kasi mahilig pong umasta talaga yung mga yan. Yung hindi na uubra, na Duterte lang ang singilin dahil sinisingil sila ng tao, na-isolate po sila sa tao Ano yung panawagan natin? Kung totoong kayo ay nananawagan ng accountability, bakit walang kumu-question sa inyo ng mga pagnanakaw sa pamahalaan? Bakit walang kumu-question sa inyo ng mga flood control projects? Tama Bakit yun. walang kumu-question? O, di ba? Ngayon, na-realize nila na lalong nagiging popular yung mga Duterte supporters dahil tayo lang yung totoong nananawagan ng totoong accountability. O kasi syempre, nahahalata ng taong bayan yung ginagawa kay BP Sara. Hindi naman bulag ang taong bayan, hindi naman bingi. Mantakin mo sa dami ng nagiging issue ngayon sa gobyerno, halos kay VP Sara lang itinututok yung problema na parang si VP Sara yung pinakamalaking problema sa buong Pilipinas. Parang siya na yung pinakamasama, pinakakurap, pinakaganito, yung pinakamalaki ang nakuha, ganyan-ganyan. Samantalang itong mga problemang to is hindi nila nakikita. Gaya ng flood control na yan talaga is yung issue niyan, yung proyektong yan. Ngayon, hanggang ngayon, tinatalakay ang issue na yan. Diba? Bakit hindi nila mapalagan noon? Nakatahimik lang sila, pero kay BP Sara, halos magkandapa-dapa sila para maisulong yung impeachment na yan. Kaya kung gusto nila ng accountability, hindi lang kay BP Sara ang bubutasin nila dyan. Kahit yung mga issue ngayon. Diba? Kasi kung hindi nila tinututukan yung mga issue ngayon o issue pa dati, wala. Ibig sabihin, pinag-iinitan lang talaga si BP Sara. Gusto lang talaga siyang mawala sa pwesto. Hindi yung mga gawa-gawang kwento na may corruption sa confidential fund.
Wala na po naniniwala dyan dahil 4.5 billion ang confidential fund ni BBM. Oo. Ngayon 10 billion confidential and intelligence fund. 4.5 billion. Hindi naman nila inuungkat. Di ba? Hindi nila kayang ungkatin dahil confidential nga eh. So hindi na po naniniwala sa kanila yung taong bayan pag sinabi nilang accountability. Dahil billion-billion, no? Kitang-kita ng taong bayan na walang matinong flood control projects. Tapos sinisingil nyo pa rin yung confidential fund ni BP Sara, 125 million pa rin. Samantalang to, billion-billion, hindi kayo nagsasalita. Oo. Yun. Nakikita ng tao na mga Duterte at Duterte supporters lang ang totoong nananawagan ng ang totoo po na totoo yung sinasabi na accountability sa mga magnanakaw sa gobyerno. Duterte lang po, ayaw po nila noon. Gusto nila sila yung bida. Bida-bida eh. Kaya willing na po sila. Wala na silang oras eh. Ngayon, bago po taktika nila, hindi na po sila yung pabagsakin muna mga Duterte tsaka madali nang katayin yung mga Marcos. Hindi na po sila sa ganun. Wala, hindi. Sinasabi ko nga kung ganun man ang magiging taktika nila, mahihirapan sila eh. Dahil ang mga Duterte talaga, napapalibutan ng mga tao yan. 'Di ba? Kaya nga hanggang ngayon, no, kita nyo naman, hirap na hirap silang pabagsakin si BP Sara. 'Di ba? Kasi nga nasa likod niya yung tao eh. Pero kung walang nasa likod ng tao, kuwari, wala sa likod ng mga Duterte yung taong bayan, yung mga sumusuporta sa kanila, matagal nang bagsak ang mga Duterte. Ang kaso nga lang, nasa likod ng mga Duterte yung taong bayan. Kaya nga sinasabi ko, pinakamalakas na kapangyarihan talaga, pinakamalakas yan. At hindi ka mapapatumba kung taong bayan mismo ang sasandalan mo. Di ba? Nakita naman natin, wala sa posisyon sila BP Sara. O pagpalagay natin, Vice President siya, pero hindi yung 100% na talagang siya yung masusunod, talagang siya yung siya yung susundin. Di ba? Pero nakita nyo naman, halos hirap na hirap sila na itumba ang isang BP Sara na pabagsakin, hilahin pababa. Hindi nila kaya dahil yun sa taong bayan. So ito yung kumakalampag sa kanila, dyan sa mga dilawan na yan. Kaya medyo parang naaalarma sila ng ganyan. Hindi natin kaya to. Hindi tatalab ang plan A natin. So baka pwede gawin na natin plan B. Napagsabayin na natin to. So nga lang ako sinasabi ko sa inyo, no, sa mga dilawan. Wala na pong tiwala kasi sa inyo yung mga tao. 'Di ba? Hindi na ganoon. Kasi baka mami iniisip nila eh, walang tiwala, ba't kami nanalo? Nandito kami ngayon. 'Di ba? Pero sabihin ko po sa inyo, siguro sa mataas na posisyon, siguro sa mga susunod, subukan niyo uli. 'Di ba? Kung mananalo pa uli. Sila kaya eh. Poporma na sila ngayon na sila yung kalaban ng Duterte pagdating ng 2028. Tablado na itong mga Marcos. So parang ang iniisip nila kaya sila nagkakaganyan, parang alam na nila sa pakiramdam nila na si BP Sara ay makakalusot sa impeachment at si BP Sara ay makakatungtong hanggang 2028 at may posibilidad na makalaban ng manok nila sa dilawan. Ayun. Kumbaga parang, wag na nating kampihan tong isa. Kumbaga parang tagilid na to. Eto na lang talaga. Kailangan ito ang paghandaan natin si Sara Duterte sa 2028, parang gano'n. Sino ilalaban nyo? Hindi ko talaga, no? Kung sa 2028 pa ilalaban sila sa pagiging presidente kay BP Sara, sino? Si Honti. Sayang effort lang yan. Talaga no choice sila eh. Si Lainey lang talaga ang napipisil ko dyan eh. Na pwede. Kaya hindi ko naman sinasabing mananalo si Lainey kay BP Sara. Hindi mananalo yun kung tutuusin. Pero kahit pa paano, makikita nating may laban-laban. Hindi yung pang siya, kuwari 10 maglalaban, pang top 10 siya. Hindi ganun. Kahit wala tayong tulungan sa kanila, alam na nila na, tirahin na natin itong Marcos, hindi natin matira itong Duterte. Lalo tayong mawawala ng boto sa 2028 pag hindi natin tinira ngayon dahil lantad na Ay, tama. Yung mga Marcoses, yung pagiging, alam niyo na, yung inutil, walang silbi. No? Kasi nakita nyo naman yung matinding epekto nung midterm election.
lantad na pero hindi natin tinitira. Lumalabas, nakakampi natin sila. Ayaw na natin. Disassociation. Unti-unti na nilang hinihiwalay yung sarili nila sa mga Marcos. Kasi Para tablahan na to. pasama yung dating ng mga Marcos eh. Kaya eto na naman sila. Kami ang pinaka walang bahid. Yan po yung papel na mga yan. Kumbaga, lumalagay na sila sa patag, inuunahan na nila habang maaga pa. Ayaw man nila, nakakatulong na sila ngayon para dito sa mawala na yung mga Marcos sa 2028, hindi na sila makaporma, para maglalaban na lang Sila si na Sara lang. Duterte tsaka yung bata nila. Yan yung forma nila. Yan yung kami yung alternative, hindi kami yung alternative sa Duterte. Aminado na sila na yung Duterte talaga ang 2028. Kumbaga, talo na. Sagipinan nila yung sarili nila sa lumulubog na barko ng Marcos admin. Mahihirapan Hindi po- talaga sila dyan. Talaga yung sinasabi, maglulubugan talaga yung barko. Kasi 2025 na eh. 2026 na din. Ngayon sinabi, sa February, isulong uli nila yung impeachment. Paano naman nila maisusulong yung impeachment kung nagkakaroon na ng problema? 'Di ba? Ito nga isang problema na to, hindi nila malusutan eh. Kung umabot pa lang 2026 yan. 'Di ba? Tsaka sigurado ba sa 2026, yung pipirma sa impeachment ni BP Sara is ganun pa rin kadami o kasolid? 'Di ba? Sa tingin ko, may iba dyan mag-iisip eh. Mag-iisip na hindi na magpapabara-bara. Hindi po yung para manawagan sila ng people power. Wala na po silang kapangyarihan ng people power. Wala na po yan. Burado na po Wala sa na kanila. yun. Paghanda na to sa 2020. Tapos na yung panahon ni Cory. Di ba? Yung people power na ginawa nila noon, wala na yun. Hindi na mauulit yun. Sa kanila ha. Kaya yan ang pinaporma na nila. Kami yung kalaban ng Duterte. Etong Marcos talagang na to. Wala na. Bagsak na to para sa 2028. Di ba? Pinaporma na nila yung sarili nila. Sila yung kalaban ni BP Sara. Hindi na nila kayang pabagsakin si BP Sara eh. Wala na shortcut eh. Head to head na to. Hirap na. Kaya talagang titirahin na nila. Kita mo naman yung pronouncement nung Aquino D. Singilin si Marcos. Tapos ngayon sila Hila de Lima. Ganun na rin ang forma. Hindi sapat na mahiya kayo. Dapat may makulong. Nananawagan na sila. Huwag ng ganun. nagpasaring Kasi siya. tayo lang ang nananawagan ng ganun eh. Iwan na iwan po sila. Pagdating sa kung sino ang totoong leader, kung sino ang totoong mamumuno sa Pilipinas. Sila nakikisakay pa rin sila sa gawa-gawang kwento. Yung mga tsatsya na yan na talaga magpapako. Pag tinuloy pa rin yan, yung tsatsya-tsatsya, yan na talaga yung ipapako nyo na yung sarili nyo sa krus. Wala nang balikan yan. Wala na. Once na ayaw matupad yan, tsatsya na yan, wala na. Sila na yung maghahari. Diba? Ako, okay lang. It's unfair na. Okay lang na ganyan Pero lang po. tingin ko yung tsatsya na yan, hindi rin naman na ano yan. Kumbaga parang huling barahan na nila yan eh. Para si BP Sara hindi makaupo eh. Politika eh. Makakatulong namin kayo para hindi na makabangon yung mga Marcos. Wala kaming problema dyan. Pero hindi at our own expense. Hindi po tayo magpapauto dyan sa mga dilawan na yan. Correct. Hintayin nyo po yan. Babalik na po yan unti-unti. Kasi ipupurma nila na sila yung better alternative sa mga Duterte. Pero hindi nila magagawa yun hanggat ang inaatake nila yung Duterte. Kaya dapat nilang atakein na to para makita ng mamamayan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.